kunwa-kunwari at approve ito, hindi ito, bawas dito, etc. Pagdating doon, yun na lamang small committee na yan na hindi mo alam kung sino yung mga yan Na hindi ang pinapangalanan. nagdesisyon para po katayin ang pambansang budget na ngayon. Eto na po yung presidente, sinasabi niya, nahihirapan akong ayusin ito. Di ba na pinirmahan din po naman niya? Oy, narinig yun. No? Nahirapan siyang ayusin. Oh, yun. Oh, pero pinipirmahan din naman niya. Ito pa rin tayo, no? So, mukhang mabigat ang hinaharap na problema dito ni Dole Booking. No? Talagang ang tadhana ang naghanap ng paraan para matigil yung pangluluko ninyo sa taong bayan. Yan, no? Sa ating lahat ng mga Pilipino, no? Kung nakita mo, yung nakapaligid sa administrasyong Dole Booking na to, lahat sila sa buhatan. Yung sa Kongreso, yung mga investigasyon nila, tingnan mo kung paano yung mga taong iniimbitahan nila. Tandaan nyo, in aid of legislation yan. Hindi po yan mga kriminal yan. Anong ginagawa nila dyan sa mga investigasyon nila? Yung mga criminal convicted na mga witness nila, kinukulong nila dyan sa kanilang Kongreso. Yung mga convicted dyan, kinukulong nila dyan sa Kongreso. Samantala, yung mga pulis na may mga pangalan na hindi basta-basta makarating ng mga pangalan nila, mga general nila, kinukulong nila ng basta-basta na wala man silang mga kaso, wala mga kasalanan, ikukulong nila si Grijaldo. Ikukulong nila doon sa Quezon City Jail. Bakit? Ano bang kasalanan niya? Ganon ang tong gobyerno na to. Kung kayong mga kapulisan dyan, tingnan mo ginawa nila kay Grijaldo, okay lang ba sa inyo? Ganyan sin ng mga tao kung sino-sino dyan. Nagpapakulong yan. Binubuto lang yan ng mga tao. Tapos pag makaasta sila, akala mo, at ito pa. Ito sa national budget, balik tayo dito sa pondo. Huwag natin tantanan itong national budget nyo to. Anong ginawa nila? Pagkatapos nilang di sa BICAM, biglang tumaas yung pondo ng Kongreso. Sobra pa sa doble. Sobra pa sa doble ang itinataas. Sobra pa sa pondo ang itinataas. Nag-times 2. Sobra pa nga Sobra pa nga ang itinaas ng pondo ng Kongreso. Samantala yung ibang mga nasa ahensya na nasa gobyerno na para sana sa mga tao, pinagbabawasan nila, pinag-aalisan nila ng mga pondo. At opisina ng presidente magkano ang dinagdag. Kaya huwag tayong pumapayag dito na basta na lang to dito sa ginagawa nila sa national budget natin. At hindi lang yan, maraming kabulastugan ginagawa itong Dole Booking na administrasyon na ito. Korap na budget. Sa kasaysayan po ng Pilipinas, ito po yung pinakakinatay na pambansang budget. Sa kasaysayan po ng Kongreso ng Pilipinas, ito ho mga kapatid, ang nagsayang ng napakaraming oras at panahon at pera ng bayan dahil yung NEP, yung pinanggagalingan ng lahat ng ito, National Expenditure Program, na pinaghihirapan po yan ng napakaraming taong gobyerno pagdating doon sa kanila, kunwa-kunwari at approve ito, hindi ito, bawas dito, etc. Pagdating doon, yun na lamang small committee na yan na hindi mo alam kung sino yung mga yan Na hindi ang pinapangalanan. nagdesisyon para po, katayin ang pambansang budget na ngayon. Eto na po yung presidente, sinasabi niya, nahihirapan akong ayusin ito. Di ba na pinirmahan din po naman niya? Hindi po ba? Bakit mo pinirmahan? Magpaka-totoo tayo dito. Oo, naku, dapat pala na-review maigi ito ng Pangulo. Di ba? Ito po yung pambansang budget natin, 2025 ay talaga namang matindi po ang ginagawa nila. Pero huwag natin kalimutan, may bago pa dito, no? Itong 150 million na ginagastos ng Comelec doon sa itinatapong baluta sa 6 million na baluta. At sabi nga sa balita ay umabot to sa 150 million. Itinapon lang, pira natin yun. So, ganun na lang ba yun? Basta magtatapon kayo ng pera, 150 million. Sa dami-daming taong naghihirap ngayon, sa dami-daming Pilipinong naghihirap ngayon, magtatapon ka ng 150 million. Sino bang pumapalpak dyan? Ganun lang ba yun? At hindi lang yan, napakarami. Huwag natin kalimutan yung Maharlika Funds. Ang dami-daming pondo doon. Ano nang nangyari sa Maharlika Funds? Yung binibinta na ginto, gold reserve, anong nangyari yan? Yung mga pinagbabawasan nila ng mga pondo ng mga government-owned corporation, anong nang nangyari doon?
Kaya dapat talaga maniningil na tayo sa gobyernong ito dahil talagang wala na, hindi na para sa bayan ang ginagawa nitong gobyerno na to. Lalong-lalo na pagdating sa pera. Hindi, kasi ang pangamba niya, in fairness, na magkaroon na reenacted budget. Titigil ba ang takbo ng gobyerno sa reenacted budget? Hindi. Nagkaroon na ba ng karanasan ang gobyerno ng reenacted budget? Opo. Panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo. At dalawang yata yung reenacted budget. Tuwan-tuwa nga sila eh. Opo. Masama lang po ang indikasyon yan sa ating mga investors, sa mga, alam niyo na, yung mga nagbibigay po ng rating sa atin, etc. Pero, yung reenacted budget na yan, hindi tatagal yan. Kasi maaari naman talagang muli, kung ito po mga kapatid ay kinatay-katay, ibalik sa kanila, mag-session kayo, mag-special session kayo, ayusin nyo, balik nyo sa akin ng Pebrero. Hindi humamamatay ang mga Pilipino. Hindi ba? Opo, pero hindi eh. Tinanggap. Magkano na ang utang ng Pilipinas ngayon? Ilang trilyon ang nadagdag? Bakit lumalaki ang laki ng utang natin? Mayroon ba kayo nakitang infrastructure dyan? Yan sa mga railway. May nakita ba kayong railway na tumutubong poste? May nasisimulan bang bagong linya ng railway? Magtatlong taon na. Wala. Wala, pero ang laki na ng utang natin. Lumalaki yung utang natin. Wala ka namang nakitang mga infrastructure project. Anyari, panahon na talaga na kung magkakaroon ng, wag lang magkakaroon ng milagro. Halimbawa, magkakaroon ng milagro, no? Tapos, ako ang magiging sabi, ikaw na magpaparusa dyan sa mga ano. Alam naman, pag milagro, walang imposible sa milagro. Talaga pag ako ang sabi magpaparusa yung mga yan, bitay aabutin niyang sa akin yung mga yan. Bitay. Talaga firing squad, kahit ano no, electric chair, talaga bitay aabutin nila sa akin yan. Wag silang magdasal lang sila, wag magkakaroon ng milagro at ako ang magpaparusa yan sa mga yan. Yung mga politiko na yan. Nasabi ko sa inyo, kung magkakaroon taga ng milagro at ako ang magpaparusa sa inyo, talagang bitay aabutin nyo. Maaaring kukuryentihin ko kayo. Talagang tandaan nyo, pag magkakaroon ng milagro, bitay aabutin nyo sa... May nagvito kunwari ng 26 billion sa DPWH. Pinayagan pa rin po na walang subsidiya po yung PhilHealth. Kinatay-katay po yung DOTR budget. Tinanggalan sila ng appropriations para po sa mga right-of-way issues na napaka-importante, etc. etc. Tinanggalan po ang DepEd. Binawasan po ang DA. Binawasan po DICT. Nilagay doon sa mga pork barrel nila. So mga kapatid, eventually po, ang nangyari nga dito, dismayado ang presidente, pero, aprubahan niya pa rin.